Gerson Villarico, tama ba? Ayan, si Gerson ng Canada. So, sir, shoutout sa'yo. Ballis Life din to si sir eh. Ayan. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Yo, good morning mga par. Takbo. Maliliit na tayo mga par. I mean, yung bus kailangan natin takbuhin kasi hindi natin naabutan. Medyo mga par, no? Takbo-takbuhin na natin para medyo mabilis. Woo! Good morning mga par. Anong balita sa inyo dyan mga par? Ito, pasok na tayo. Kahapon medyo hindi tayo nakapasok kasi nasikaso tayo ng first day na school ng anak ko. Ayan, back to work tayo. So yun, kamusta kayo? Shoutout pala, nanood ako kagabi ng vlog ni Andrea Jeds. Shoutout kay Andrea Jed. Salamat par sa pag shoutout mo. Kagabi ko lang napanood yung mga vlog mo kasi busy. Yun, shoutout, maraming salamat sa pag shoutout. And syempre suportahan tunay sa lahat ng mga nagbablog dito sa Canada, ating mga kaibigan dyan. Shoutout. And yun, despite sa mga balitang yun, alam mo na, hindi kagandahan, syempre tuloy-tuloy pa rin ang laban mga par. Huwag pa rin natin sukuan at gawin natin lahat para makapag-stay tayo dito. Kasi yun nga, ang pagpunta natin dito mga par, hindi basta-basta. Kaya hindi natin dapat sukuan agad. Hanap tayong paraan na baka mayroon pa. So yun, results lang mga par. And syempre dasal na rin na sana mayroong bagong pathway or may mga bagong silang ilalabas. Kung hindi man, mag-adjust tayo mga par, and then gawa natin ang paraan. Mayroon naman talagang solusyon dyan, and kailangan lang natin alamin kung paano. So yun lang, good morning. Shoutout sa ating kaibigan dyan, ating mga solid na taga-suporta. Siyempre shoutout din kay Sir Alian natin Mirian, and then kay Manager Renier at Tata Lubim and family. Siguro nakauwi na sila, no? Galing sila ang Europe, nag-Europe sila, kasama yung pamilya na yun. Shoutout sa inyo, and sana all. Kahingal. Takbo ko kasi mga par, kasi para abutan ko yung pangalawang bus, kasi yung unang bus hindi ko naabutan. 5:30 na ako balis dun eh. So may pangalawa pa para maabutan ko. So takbo na naman.
Yun, may laro pala tayo mga par no, sa Sunday. Palaro yan ng Pinoy Toronto, Canada, PTC Bowler League. Yun, palaro nila yan. So, yun. Ay, hindi pas. Yun, dito na tayo mga par sa ating trabaho. Lalakad na ulit. Yan yung pala yung mga ano par yun sa likod. Kita nyo yan sa video, yung malaking building na yan, mga salamin. Ano yan, maraming Pilipino dyan mga par. Yan, agency. Hindi pa tayo nakakausap ng ano dyan eh, pero may nagsabi sa akin na ano daw, agency yan. Marami dyan siguro. Medyo maganda daw ang bigayan dyan mga par. Ano yan eh, ano ba yung sabi ni kuya? Gawaan yata ng mga ano, ng mga pagkain ba yan mga par? Hindi ako nagkakamali. Malamig na, malamig na mga par. So yan, nagpapasalamat ako, Andrea Jeds pala yan. Akala ko Andrea J. Yun. Sorry par, akala ko Andrea J ako nun. Andrea Jeds pala yan. So yan, pinapanood ko par yung mga video mo, hinahabol ko kasi nga hindi ako nakapanood yung mga nakaraan mo pang video. Pero yun, hinahabol ko, pinapanood ko yung iba. Papanoorin ko pa yan. So shoutout Andrea Jeds. Yun, Buhay Amerika mga par. Kung gusto nyo ng Buhay Amerika na mga vlogs, mga nurse yan sila sa Amerika mga par. So Andrea Jeds, yun, lalagay ko dito yung ano mga par, yung ano nila, channel. So Andrea Jeds, panoorin nyo, marami kayong mga tips matutunan dyan mga par. And nagta-travel vlogs din sila. Yun yung pangarap natin noon. Pangarap natin yan, mga ganyang vlogs mga par. So yan. Shoutout din kay siyempre Spot Pinoy, Ma'am Ina Andulong, shoutout. And siyempre Carino family, shoutout. Dre Rice, shoutout. Siyempre yung idol natin din isa, si Serinags, shoutout. Alwina ni Emma, shoutout din. Siyempre hindi natin makakalimutan Crystal Saidi Lareta. So si Crystal and Marvin yan mga par, lagi natin kasama yan, shoutout sa inyo. And yun, sa iba, si Ratoy Sulit, may napanood din natin yan. Shoutout Itzel Bullis, shoutout. Oragon sa Canada, nasa Calgary, shoutout. And yun, sa lahat no, sa lahat ng mga nag-share ng mga buhay-buhay nila dito sa Canada. Yun, tuloy-tuloy lang mga par. Kasi malaking tulong yung ginagawa rin natin, may share sa kanila yung ating struggle. Iba-iba kami ng struggle ito mga par, no? Sa Canada or yun nga, sa Buhay Amerika din, yung kay Andrea Jeds, may mga struggle din sila doon. May yun nga, kanya-kanya kami ng struggle. Dito sa Canada mga par, kanya-kanya din kami. Yun, panoorin nyo. And yan, makakapulot kayo ng mga tips na yun, kung may bala kayo pumunta dito mga par. Kaya morning, kaibigan ko, kasama ko sa trabaho. So ayan medyo maaga pa mga par, kuntuhan muna tayo dito. So yun, nabalitaan ko pa lang mga par sa TV, no? And sa internet nakita ko maraming mga par, marami ang anong tawag dito, nagrarally. So nakakalungkot lang kasi yun na nga, alam naman natin na humigpit yung Canada dahil syempre yung Canada naman tinitignan nila yung mga citizen talaga dito mga par, PR tsaka citizen.
kung anong nakakabuti, kasi syempre pinoprotektahan nila yung mga citizen na dito. And syempre tayo naman mga ano lang man tayo mga par, no? Mga temporary foreign worker lang naman, kasama na kami doon. So para sa akin mga par, para sa akin lang, hindi ko bagay, wala namang Pilipino akong nakita mga pare, no? Nagpapasalamat din tayo na walang Pilipinong sumali sa mga ganyang rally. Hindi natin alam, wala akong nakitang Pilipino mga pare, no? Pero para sa akin hindi siya hindi siya yung worth it na mag-demand. Mag-demand tayo kasi nga lang, temporary lang tayo mga par. Para sa akin lang, ang suggestion ko lang, gawin natin, siyempre gawin natin kung anong yung status natin dito. Kung student, dapat mag-aral tayo. And siyempre pagbutihin natin, kasi yung iba mga par hindi na pumapasok kasi nga nagtatrabaho sila dahil iba-ibang dahilan, maraming utang, siyempre yung tuition. Siyempre mga par, student ka pumunta dito, kailangan mo talaga paghandaan. Hindi mo pwedeng sisihin yung Canada, lahat yung gobyerno mga par, no? Kasi kung student ka, syempre kailangan may pera ka mga par. Hindi mo pwedeng wala, kasi wala kang dahilan. Kasi kung sasabihin mo magtatrabaho ka dahil wala kang pang tuition, hindi na kasalanan ng gobyerno ng Canada yung mga par, o ng school. Kasi nga student ka, alam mo dapat kung ano mo dapat na gawin mo. Siyempre may dala kang pera para sa tuition mo, kasi nga student. Kaya nga nililimitahan nila yung mga par, yung pasok ng mga student, yung working hours nila. Kasi nga hindi ka po pwedeng magtrabaho kasi nag-aaral ka Kaya yun, nililimitahan nila. Yung trabaho ng student pang ano lang yun mga par, pang part-time lang, pang kain-kain lang yun. Hindi yun po pwede para sa tuition, kasi nga kulang yun. Kung student ka tapos dito ka pa mag-iipon ng pan-tuition mga par, negative yun. Hindi yun maganda, kasi ma-stress ka dito. Puro ka trabaho, so makakalimutan mo na mag-aral, or wala ka ng time pumasok kasi nahabol mo nga kumita ng pera para makabayad ka ng tuition mo. So yun. And yun, pinapayagan nila nga noon na pwede magsama ng yun nga, yung OWP, yung Open Work Permit, yung asawa saka yung anak, pwedeng isama, kasi para yun na magtrabaho. Kaya lang naabuso mga pare, no? Talagang naabuso yung ganong pathway. Kaya yun, hinigpitan, tinanggal nila. Yun, hanggang sa mga par, yun, hinigpitan nila na hindi na pwede magsama ang mga diploma, kasi yun yung pinakamarami mga par, no? Yung diploma program, yun yung pinakamarami talagang dinagsahan nila, kasi medyo madali lang. And yun nga, pwede magsama ng spouses, yung dependents. So hinigpitan nila, bawal na pagka hindi masteral or doctorate yung kukunin mo dito sa Canada. Kaya yun, susunod ginawa naman yung tourist naman, hinigpitan na naman. Tapos yung mga low wage ngayon mga par, hinigpitan. Marami na po ang ginawa ang immigration ng Canada, or yung gobyerno, federal government ng Canada mga par, para yung limitahan nga yung ating yung mga tagalabas, mga temporary foreign worker na yun, dumagsa sila dito. And dahil napakarami na po mga par, no? And yun, sana matapos na yung mga rally mga par. And yun, dinadalangin natin matapos na yan, and maayos na ng kasi wala naman tayong magagawa. Unang-una, wala tayong magagawa mga par, kasi gobyerno ng Canada yan, din bansa nila to. Tayo dayo lang mga par. So wala tayong karapatan na alam mo na, yung magreklamo, gawin na natin yung kung anong magawa natin hanggang sa legal na paraan mga para, hanggang sa makuha natin yung permanent residence, din yun ang gawin natin. Para sa akin mga par, yung opinion ko lang yon. So hindi natin yung ng iba, hindi natin alam kung ano pinaglalaban nila. Pero syempre
meron silang pinaglalaban na nasa kanila na yun mga par, no? Eh tayo, kailangan natin magsikap para sa atin. Yun, kung hindi man tayo ma-PR dito soon mga par, gawin natin lahat. Kung hindi man tayo ma-PR, di wala tayong magagawa mga par. Uwi tayo sa atin, sa bansa natin, gawa tayo ng paraan uli. So, pero hanggat hindi pa tapos ang laban mga par, gawin natin lahat para magkaroon ng status talaga para makapag-stay sa Canada mga par. So yun, no? Yun lang ang masasabi ko. Sana matapos na ang lahat, maplansya na, ma-okay na. And syempre, dinadalangan din natin mga par na sana yung government ng Canada, yung federal government, maglabas din ng mga bagong pathway na yun, para yung magkaroon tayo ng yung pathway na maganda doon sa mga legit talaga na nandito mga par, yung nagsisikap talaga na hindi lumalabag sa mga rules ng Canada. Sana maglabas yung Canada ng ganun na para yun sa mga legit talaga, yung mga legal na nandito mga par. Yun, sana dinadalangan natin ng mga par na sana in the next few months or next year, sana magkaroon ng pathway na bagong pathway na yung para sa mga nandito na mga talagang nagtatrabaho naman na hindi naman lumalabag sa mga rules ng Canada. So yun lang mga par, no? Pasok na tayo and mag time in na tayo kasi para makapag-relax pa tayo. And then yun, kasi sigurado titingnan ko yung stocks ko kasi absent ka tayo ng Martes, so wala pa yung Lunes kasi Labor Day. So malamang hahabulin natin yung stocks natin ngayon mga par. So trabaho tayo sa paga natin. Yun, shoutout sa lahat and yun, mamaya uli mga par. Dito na tayo mga par sa ating Stacy. Ang tagal ko naghintay ng bus mga par, mga kulang 1 oras doon sa Shepherd Jump. Kaya ang problema mga par pagka winter, gano'n, no? Kulang 1 oras ako naghintay. Hindi ko alam kung bakit na-delay na napakatagal, di ba? Pag winter yun mga par, nako, ang lamig. Yan ang kaya kailangan talaga natin maghanap tayo na matataguan kung sakaling madali yung bus. Ay sa bagay merong Tim Horton doon mga par, no? Siguro kung matagal sa Tim Horton ako magtatago. Order ako ng kape, tama-tama, malamig eh. Tapos yun, tsaka naku, mapapadalas pala yung Tim Horton natin ito mga par. Kasi yung pinaghihintayan ko ng bus malapit doon, Tim Horton eh. Siyempre nakakaano naman kung upo ka doon. Kasi malamang mga par, marami ang mag-aano doon, tatago doon. Kasi doon lang kami sa gilid naghihintay ng bus eh. Yun yung struggle na nakikita ko mga par sa paghihintay ng bus, lalo pag winter. Tsaka yung lakad ko galing bahay papunta doon sa kayan din ng bus. Pero laban lang, kaya yan. Hanggang doon tayo nagtatrabaho mga par. Kakayanin natin yan mga par. Hindi tayo basta-basta susuko na napaghandaan na natin yan mga par. Mag-a-adjust tayo dyan. Kasi kaysa naman mamili ka ng trabaho, tumambay ka, diba? Wala kang kita, sa bahay ka lang nakaupo. Hindi tayo pwede dyan mga par. Okay na yung may trabaho tayo. Papasalamat tayo, may trabaho pa rin tayo. So yun, dito na ako sa STC mga par. Nasa Jollibee daw si Inday. Ito tayo dandaan. Jollibee si Inday. May pa rin na dito. Ito. Pasel pa. Sale, nakasale pa rin sila dito mga par.
Mabango eh. Mabango mga par. Wala lang tayong pambili. Natin. Hindi natin na kailangan babango mga par. Yung mga simpleng bango lang na may dala ako doon. Yung galing pang barko. Mabango. Okay naman ah. Kumuna na tayo nga ng mga par. Mga hindi natin kailangan. Pagkain lang yung number 1. Punta lang natin sa Jollibee mga par. Sila mga par, Jollibee. Hi! Hi, Dad. Hi, I'm Dad. playing Roblox. So yun mga par, no? Dito na tayo sa bahay. And hindi na natin na-vlog kanina yung pauwi namin mga par kasi karga-karga ko si Inday dito sa nakapatong sa ano ko mga par. Naglalambing pakarga. So yun, kumain lang kami sa ano mga par, no? Kumain lang kami sa Jollibee and nag-ikot-ikot ng konti. Tapos yun nga, window shopping mga par, tingin-tingin. And then yun, maya mga par, umuwi na rin kami kasi yun, pagod na nga rin sila, pati si Mrs. kasi nga yung pare-pare sila may pasok and bukas maaga pa rin sila gigising kasi papasok sila mga par. And then ako din papasok ko mga par, nga pala nag-half day lang ako mga par bukas. Pasok ko na umaga hanggang tanghali. Kailangan ko makauwi mga par kasi kailangan ko sunduin si Tay sa school. Kasi nga wala pa nga yung school bus. Next week pa mag-uumpisa ang school bus mga par. And tatanong ko rin pala yung ano mga par, yung after school program, yung daycare, hindi pa namin na ano. Tinatry ko tawagan pero hindi sila matawagan eh. So yun. Bukas papunta naman ako doon sa school. Itatanong ko doon mga par, no, sa office nila, doon sa principal sa office. Itatanong ko kung paano sila kontakin kasi hindi ko sila makontak kanina. So yun lang mga par. So dito ko lang muna tatapusin ang aking vlog and we'll see you on the next one. Salamat sa panonood. Bye!